Yun nga ho guys, dahil nga may mga nakakalat tayo ng mga impormasyon tungkol dito sa mga utang-utang ng mga presidente ha, magmula doon kay Noynoy Aquino, kay dating Pangulong Duterte at sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. So may nakita ho tayong balita dito, although hindi ko kilala kung sino itong reporter na ito, paparinig ko sa inyo guys ha. Higit 12 trilyong pisong utang ang mamanahin ni President Bongbong Marcos mula sa Duterte administration. Sa pinakauling tala ng Bureau of the Treasury, umabot sa 12.79 trillion pesos ang national government debt sa katapusan ng Hunyo. Mahigit 68% o 8.77 trillion pesos muna riyan ay locally sourced. Ang natitirang 4.2 trillion pesos naman ay external debt ng Pilipinas. Mahigit 2.4% ang itinaas ng utang ng Pilipinas nitong Hunyo mula sa 12.5 trillion pesos na naitala noong Mayo. Kung ikukumpara naman sa nakaraang taon, lumobo ang utang ng Pilipinas ng mahigit 14%. Mula po yan sa 11.6 trillion pesos noong June 2021. Lumalabas po na mahigit 1 trillion pesos na ang nadagdag sa loob ng isang taon. Kung ikukumpara naman natin ang mga minanang utang ng mga Pangulo, mapapansin hindi lang doble ang itinaas ng government debt sa ilalim ng Duterte administration. Mula sa 5.9 trillion pesos na iniwan ni dating Pangulong Noynoy Aquino, nag-iwan si Pangulong Duterte ng 12.79 trillion na utang kay PBBM. Lumalabas na 6.8 trillion ang nadagdag sa loob ng 6 na taon lang. Yung sinasabi nila na 5.9 trillion na ipinamana ni Noynoy Aquino dito kay Pangulong Duterte, at nung natapos ang termino ni Pangulong Duterte ay naging 12.79 trillion ang ipinamana naman netong utang dito kay BBM. Katotohanan daw ayon dito sa article na nakita ko, ito ay di umano kasi di natin sure kung ito ay totoo, pero base doon sa report nung pinarinig ko kanina, mukhang nagtatali naman sila. Pero the alleged report ng mga utang ng bawat presidente magmula kay Noynoy Aquino, Pangulong Duterte at BBM. Nung kay BBM, ulitin natin, 5.9 trillion ang utang ng Pilipinas nung siya ay natapos ang termino niya. Tapos nung June 2022, nung matapos ang termino ni Pangulong Duterte, allegedly meron siyang 12.79 trillion na ipinamanang utang kay BBM. The truth di umano, ang katotohanan di umano sa mga utang na ito is that hindi lang naman utang lahat yan, allegedly, ni Pangulong Duterte yung 12.79, hindi yan lahat sa termino niya. Because ang 6 trillion pesos ay yan yung natirang pagkakautang during Noynoy Aquino administration na minananit Pangulong Duterte. At ang naiwan ni Pangulong Duterte na utang is 6.8 trillion pesos. Kaya ito total ho lahat yan, no? Ang utang mula kay Noynoy Aquino at saka kay Pangulong Duterte, 6 trillion plus 6.8 trillion, that would gonna be 12.79 trillion pesos. Pero yung 12.79, hindi ho lang yan sa termino ni Duterte. Ayan ho, para maliwanag ho tayo, hindi yung kwento-kwento, ha? Again, this is allegedly, ha? Ang sinasabi natin, ha? Dahil this is not a verified, pero according dito sa mga article na nakikita natin, is ito ang lumalabas ng mga computation. Kaya naging 12.79 trillion ang sabi nila na pinamana ni Pangulong Duterte na utang kay BBM, dahil ang kalahati nun galing pa sa termino ni Pinoy. Doesn't mean to say na yung 12.79 or 12.8 trillion pesos na utang, lahat yan ay ginawa ni Duterte. Galing pa ho yung iba dyan sa termino di umano ni Pangulong Benigno Aquino. Ayan, kay Pinoy.